Nako, ito na po kapag ito po ay nagsimula at nangyari. Baka ito na po ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Dahil po ang North Korea po ay nagbanta na po laban sa US at sa South Korea. Para po malaman po natin detalye, simulan na po natin ating reaction video. Let's do this. Nagbanta ang North Korea na hindi magdadalawang isip na magsagawa ng offensive action bilang tugon sa security dialogue sa pagitan ng alyansa ng South Korea at ng Estados Unidos. Biruin nyo security dialogue pa lang yan. Nagbanta na ang North Korea, no, dito po sa Amerika at sa South Korea. Diretso natin. Kinundi na rin ito ang pagbisita ng isang US nuclear-powered aircraft carrier George Washington sa Busan ngayong linggo kasunod ng US-South Korea joint air drills. Ayon sa opisyal na pahayag ng North Korean Defense Minister No Kwang-chol, ang pagdating ng US nuclear-powered carrier USS George Washington sa Busan ay isang malinaw na banta sa kapayapaan ng kanilang rehiyon at bahagi lamang ng plano ng Washington at Seoul para palakasin ang kanilang kapasidad upang hadlangan ang progreso ng Pyongyang. Gantong-ganto po, no, ang sentimiento ng China. Ang China po at itong North Korea, para sila talaga pong ayaw nila na merong magkaalyadong bansa na magsasanib puwersa. Kahit po yan exercise lang o drill. Isipin nyo nagdialogo lang ang South Korea at ang Amerika. Nagbabanta na ng digmaan itong North Korea. Ganyan po sila. Pati po ang China, ganyan po, no? Tayo nga po sa Pilipinas, no? Talaga pong tinutulungan tayo ng mga kaalyado nating bansa. Galit na galit lagi ang China. Lalo na po nung pinahiram sa atin ng Typhoon missile. Ganyan po. Kaya parehas sa parehas po at hindi ko po talaga alam kung bakit o anong meron sa mga komunistang bansang to. Bakit ganito yung mindset, no, ng mga leader po nilang krong-krong. Real talk, no, krong-krong po yung mga leader na yan, no? Para palakasin ang kanilang kapasidad upang hadlangan ang progreso ng Pyongyang. Anya, we will show more offensive action against the enemies. Threat on the principle of ensuring security and defending peace by dint of powerful strength. Samantala, bumuelta naman ang US military na ang nagdudulot lamang ng direktang banta sa teritoryo at rehiyon ang sunod-sunod na pagpapalipad ng missile ng North Korea. O diba? Nakita nyo naman na kung sino talaga ang gumagawa ng kabulastugan para po masabi na natin na talagang mararatel ang peace and stability ng isang lugar o isang bansa. Ito po ang North Korea, sila po ang nagpapalipad ng kanilang mga missile. Parang sa China po, yung China po ang gumagawa ng kabulastugan sa West Philippine Sea. Sila po ay pumapasok sa ating teritoryo at binubuli ang Pilipinas. Binabangga-bangga tayo, winawater cannon tayo, di ba? Ganyan na ganyan po, pares sa pares po yung dalawang bansa po na yan. Kaya po sila, takot po sila sa sarili nilang multo. Ayaw nila na malalamangan sila. Ganyan na ganyan po ang China at North Korea. Tandaan nyo, no, wala pang ginagawa, no, itong Amerika at ang South Korea. Nagbabanta na itong North Korea ng digmaan, no. Grabe talaga itong mga komunistang bansang to. Hindi ko po alam talaga kung bakit may mga gantong leader ng bansa. No, kaya nakakatakot po talaga na tayo ay masasakop ng China. Kasi po komunistang bansa po yan. At talaga pong kapag nahawakan tayo ng China, ay wala na. Nakabusal na po ang mga bibig natin. Wala, yung kalayaan po natin ngayon, wala na po yun. Lahat po ng galaw natin ay magiging dinumero na. Kaya po sa mga kababayan po natin, no, na sumusuporta sa China o sa mga pro-China, mag-isip po kayo. Dahil pagdating po ng panahon, kapag po tayo ay nakuha o nasakop ng China, nasa huli po ang pagsisisi. Ngayon po malaya po tayo. Nagagawa po natin ang ating gustong gawin. Pero kapag po tayo nasakop po ng mga bansang tulad nito, nako, tapos na po talaga tayo. Sa kabila nito ay ilang beses nang ipinahayag ni US President Donald Trump na bukas siya makipagpulong kay North Korean leader Kim Jong-un. Korea, do you have any plans to meet with Kim Jong-un at the DMZ? Well, I would if he would contact him. And I was the last time I met you, and I put it out over the internet that I'm coming to South Korea. If he'd like to meet, I'm open to it. Diba? Ganun eh. Talagang open sa pakikipag-usap itong si Donald Trump, President Donald Trump, dito sa North Korea. Hindi po natin talaga alam kung bakit ang laki ng problema nitong mga komunistang bansang to tulad itong North Korea. Big deal lahat sa kanila. Samantalang sila po yung palipad sila ng palipad ng kanilang mga missile, no? Itong North Korea. Siyempre, yun po, kahit po
sabihin na natin sa lugar lang nila yung pinapalipad, pwede pong mag-ibanta po talaga sa seguridad yon. Pwedeng mag-malfunction yon o pwedeng hindi nila makontrol yung missile na yon, mag-land po yon sa teritoryo ng South Korea, pwedeng may mga mamatay po dun. Ganun yan eh. Hindi po naiisip nito ni Kim Jong-un na siya ang pinagmumulan ng kaguluhan. Hindi po itong South Korea. Parang sa China rin po, no? Yung China po, binabaligtad po ang kanilang media. Sinasabi nila na sila daw ang nasa tama. At ang Pilipinas at ang iba pa pong kalaban nilang bansa ang gumagawa daw ng hindi maganda. No? Kaya nagkakaroon po ng kaguluhan. Binabaligtad po nila yung kanilang balita. Ginagawa po nilang sila yung mabait, no? Pero in the real world or real facts, no? Alam po ng buong mundo, lalong-lalo na po dito po sa North Korea at sa China, sila po ang gumagawa ng kabulastugan sa totoong buhay. Kaya po, para sa akin, no, sana naman po ay maisip po ng mga sumusuporta po sa mga leader na to, sa mga bansa po na to, na dapat po mag-isip po tayong mabuti. Kung mabuti po ba ang kahinatnan ng mga leader na to sa ating bansa, lalong-lalo na po yung China. Wag po natin hayaan na mapasok po tayo ng dayuhang bansa at tayo po ay mahawakan sa leeg. Dahil kapag nangyari po yun, sinasabi ko nga po sa inyo, nasa huli ang pagsisisi, baka iiyak po ang ating saling lahi, no? Ang ating mga anak, ang ating mga susunod na angkan. Dahil sila po ang totoo magsasuffer dito kapag po nasakop po tayo ng dayuhang bansa na gusto po talagang makamkam ang ating natural na yaman, lalong-lalo na po sa West Philippine Sea. We had a very, yeah, I do it. I mean, if you want to put out the word, I'm open to it. You know, they don't have a lot of telephone service. They have a lot of nuclear weapons, but not a lot of telephone service. Diba? Oh, you know, they don't have a lot of telephone service. They have a lot of nuclear weapons, but not a lot of telephone service. Ang gusto lang po sabihin dito ni President Trump ay hindi open sa communication itong North Korea. Di ba po? Ang dami-dami nilang nuclear weapons, no? Talaga pong yun po ang pineplex lagi kapag may parada ito pong North Korea, itong si Kim Jong-un. Pero wala po talaga silang hindi po sila gusto makipag-usap patungo sa kapayapaan. Yun po yung gustong sabihin dito yung Donald Trump. Wala silang telephone service, di ba? Ibig sabihin lang po noon, ayaw nila makipag-communicate, ayaw talaga nila ng kapayapaan, mataas ang ego ng mga komunistang bansa na to, lalong-lalo na po ng North Korea at ng China. Pati na rin po yung Russia, ganyan din po, no? Matataas po ang ihi po nila. Kasi po ito pong Amerika, alam naman po natin, pumapagitna lang po yan sa nag-aaway na bansa para po talaga pong magkaroon po ng kapayapaan. Diba? Gumigit na sila para magkaroon ng kapayapaan. Isipin nyo, no, kapag hindi nagupit na itong Amerika sa mga naglalabang bansa, wala na po. Magugulaw na po ang mundo talaga dahil sa digmaan. Tandaan nyo po yan. Kaya ito po mga leader na to, no, lalo ng North Korea, dapat po yan ay talagang nakikipag-communicate na dito po sa Amerika at sa iba pa pong bansa. At sana po magkaroon na po talaga ng peace and stability. Mag-usap na po sana ang North at South Korea para po matigil na po ang kanilang hidwaan. Pero alam naman po natin na suntok sa buwan po yan dahil matagal na po talagang panahon na sila po ay talaga pong nag-aaway ang bansang yan. History na po yan. Telephone service. They have a lot of nuclear weapons, but Yes. not a lot of telephone service. So I'm open to it. I had a great relationship with him, and he probably knows I'm coming, right? But you want to put out the word, I'm open to it. Diba? Ganon po ang sinasabi dito ni Donald Trump. Open siyang makipag-usap, makipag-dialogo sa lahat po, kahit po sa China, yan sa North Korea, kahit sa Russia, di ba? Talaga pong talagang gusto talaga makipag-communicate talaga ni Donald Trump. No, ayaw po niya ng digmaan kung tutuusin. Ganun po ang Amerika. Kaya dapat sana naman, no, mag-isip itong supreme leader daw kuno, no, ng North Korea na makipag-usap siya. Wala naman pong there's no harm done para makipag-usap. Kasi yung ego na lang po bilang leader, yan na lang po yung talaga pong umaano sa pag-uutak diyan ni Kim Jong-un eh. Kaya ayaw talaga niyang makipag-usap dito kay Donald Trump. Sabi nga Donald Trump, di ba, magkaibigan kami. Meron kaming communication kung tutuusin. Pero ayaw talaga niya makipag-usap patungkol sa peace and stability para matapos ng lahat ng yan. Sino naman pong gusto ng gera, di ba? Wala talaga may gusto ng gera eh. Pero na lang po dito sa mga kurung-kurung na leader na to ng North Korea, China at ng Russia. Di ba? Ganyan po kasi sila. Hindi po natin alam kung bakit ganyan po yung mga takbo ng utak nila.
there's not a lot of ways other than the internet. You know, they have very little telephonic service, and but he knows I'm coming, and he would. Yeah, I'd be open to it 100%. Diba, isipin niyo, no, alam daw naman ni Kim Jong-un na pupunta siya doon. So kung gusto niya makipag-usap, diba, kontakin niya lang si Donald Trump. Pandali nun kung tutuusin. Diba? Pero kasi nga, yung ego ang umaano talaga dito, ang umaano sa utak ni Kim Jong-un. Kaya wala talaga, walang kahihinatnan. I got along very well with Kim Jong-un. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan ating reaction video. Mag-comment po kayo sa baba kung ano pong saloobin nyo sa ating napanood na to. Na video na yun nga po, no? Nagbanta na po itong North Korea laban sa Amerika at sa South Korea. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo lahat. Until next time. God bless and peace out.